Welcome sa Movie Flicks Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang film na zombie horror na pinamagatang The Walking Dead. Nagsisimula ang kwento, na kasama sina Rick at Shane ay mga opisyal ng pulisya ng county. Naka-duty silang dalawa, nagkukwentuhan as usual. Tumutunog ang radyo, hinahabol ng punong himpilan ang isang grupo ng mga magnanakaw at kailangan ni Rick na harangin sila sa kalsada. Agad na pinakinggan ng dalawa ang aksyon, at makalipas ang ilang minuto, nakarating na sila sa interception site. Inilapag ni Rick ang mga spike sa lupa, pagkatapos ay ipinarada ang sasakyan sa gilid ng kalsada at hinintay na dumating ang sasakyan ng mga magnanakaw. Pagkaraan ng ilang sandali, isang pribadong sasakyan ang hinahabol ng mga sasakyang pulis, ito ang grupo ng mga tumetakas na tulisan. Sila ay tumakbo sa ibabaw ng mga spike nang walang insidente. Ang pag-scrape ng gulong ay nagpaanod sa kotse ng higit sa 10 metro, at kalaunan ay tumaob at gumulong sa gilid ng kalsada. Ngayon ay hindi na nila alam kung ano ang nangyari sa mga magnanakaw sa loob. Nanguna si Rick at maingat na lumapit sa sasakyan. Isa sa mga tulisan ang lumabas sa driver's side at binaril ang mga pulis sa unang pagkakataon. Isang matinding bakbakan ang sumiklab sa pagitan ng dalawang panig. Tinamaan din si Rick sa dibdib, binaril din ng mga pulis ang magnanakaw na ito. Kakalabas lang ng isa pang magnanakaw at nakipagbarilan hanggang sa mamatay ngunit agad din itong napatay. Tumakbo muna si Shane para tingnan ang kalagayan ni Rick. Buti na lang at bumangon siya at sinabing ayos lang siya. Ang bulletproof vest na suot niya kaninang umaga ay nagligtas sa kanyang buhay. Hindi nila napansin na may ibang tao sa loob ng sasakyan. Tulad ng sinabi ni Rick kay Shane na huwag sabihin sa kanyang asawa ang tungkol sa pangyayari. Ang putok ay tumama sa blind spot ng vest, natarante si Shane at hinubad ang kanyang kamiseta para pigilan ang pagdurugo. Sinigawan niya ang kanyang mga kasamahan na tumawag ng ambulansya, at ito ang kanyang matalik na kaibigan. Pagkatapos ng resuscitation, wala na si Rick na nagbabanta sa buhay ngunit nakome siya sa mahimbing na pagtulog, at malabo niyang nakikita si Shane araw-araw na may dalang mga bulaklak para makita siya. Hindi ko alam kung gaano katagal, pero sa wakas ay nagising si Rick. Sa alaala niya parang ngayon lang nandito si Shane. Pero maya-maya ay nakita niya ang vase sa tabi nito, matagal nang nalanta ang mga bulaklak sa loob, at mukhang matagal nang walang tao. Pinilit niyang bumangon para tingnan ngunit diretsyong bumagsak sa sahig, marahil dahil sa sobrang tagal niyang nakahiga sa kama. Inilabas niya ang serum at tinawag ang nurse para tulungan siya, ngunit walang tumugon. Maya-maya, dahan-dahan siyang umayos at binuksan ang pinto ng kwarto. Sumugod si Rick sa gripo at uminom ng malaking tubig sa gripo. Pagkatapos ay pumunta siya sa koridor ng ospital, at siya ay natigilan. Ang lugar ay naging lubhang sira-sira, gusto niyang malaman kung ano ang nangyari. Ngunit ito ay takot na tahimik, walang tao doon. Naglakad si Rick patungo sa nurse's station, at ang una niyang sinubukang gawin ay i-dial ang telepono ngunit nawala ang signal. Pagdating niya sa isa pang pasilyo, hindi siya makapaniwalang tumingin sa pasilyo sa loob, at may bangkay na nakahandusay sa sahig na ngumunguya ng kung ano. Nagmamadaling lumingon si Rick sa kabilang side para tingnan. Mas malala pa ang sitwasyon dito, may mga butas ng bala at dugo sa buong dingding, at kahit na bakas ng mga pagsabog. Ang akala ni Rick ay isang kalokohan lamang, ngunit gumalaw ang pinto. Ang ilang mga sumisitsit na tunog ay nagmula sa loob, at ang mga palad ay lumalabas mula sa loob. Tingnan ang kanyang mga kuko ay hindi normal na tao ay dapat magkaroon. Si Rick ay nawasak, sinong makapagsasabi sa kanya kung ano ang nangyayari dito? Nawala ng kuryente ang elevator, kaya kinailangan niyang umakyat sa hagdan para makaalis sa nakakatakot na lugar na ito. Napuno ng amoy ng alikabok ang hagdanan, mabuti na lang at kakakuha lang niya ng isang kahon ng posporo sa nurse's station, at pagkaraan ng ilang minuto, sa wakas ay nabuksan na niya ang pinto sa unang palapag. Hindi siya komportable sa maliwanag na liwanag, ngunit dahan-dahan siyang lumabas. Pagtingin sa bukas na espasyo, may mga puting bag na nakatambak, ngunit lahat ng mga ito ay mga bangkay, at may makapal na daan-daan sa kanila. Ayaw ni Rick na manatili, gusto lang nilang umalis sa ghost place na ito. Dahil sa panghihina ng katawan, kamay at paa na lang ang nagagamit niya. Pero natigilan siya sa nakitang nasa harapan niya parang army ang nakapwesto dito,
pero ngayon, wasak din. Napakaraming kakaiba, at si Rick ay manhid, gusto na lang niyang magmadaling umuwi at makasama muli ang asawa. Sa daan, gusto sana niyang sumakay ng bisikleta, ngunit kalahating dosenang katawan ang gumapang patungo sa kanya. Ito ay hindi siyentipikong loika, hindi nagtagal ay bumalik siya sa bahay at tinawag ang pangalan ng kanyang asawa, ngunit walang sumasagot sa kanya, at maging ang kanyang anak na si Carl ay wala saan man. Sinusuri ni Rick ang lahat ng mga silid ng walang swerte. Medyo nabasag si Rick, ang kanyang asawa at anak ay lahat sa kanya. Sa pagtingin sa labas ng mundo, marahil sila ay nakatagpo ng kasawian. Sa pag-iisip tungkol dito, napasigaw si Rick sa sakit at pagkatapos ay sinampal ng malakas ang sarili. Kung panaginip ito, gumising ka, ngunit ito ang katotohanan. Si Rick ay nakaupo sa harap ng kanyang bahay sa isang estado ng kawalan ng pag-asa. Iyon ay sa wakas ay nakakita siya ng buhay sa kalye. Ang maliwanag na liwanag ay lumabo ang kanyang paningin, at isang figure ang lumitaw sa kanyang likuran. Sinampal siya ng pala na walang malay, ito ay isang batang lalaki na sumigaw sa kanyang ama na magmadali. Tumingin si Rick sa malayo, at hindi nagtagal ay lumitaw ang isang may sapat na gulang sa kalye at tinapos ang lalaki sa isang shot. Pagkatapos ay mabilis siyang lumapit sa mukha ni Rick. Nang makitang okay na ang kanyang anak, tinanong niya si Rick kung bakit siya nakabenda. Medyo nalito si Rick, ang lalaking ito ay patuloy na nagtatanong sa kanya kung anong uri ng pinsala ang kanyang natamo. Bago pa makasagot si Rick ay nahimitay na siya sa pagod. Nang muli siyang magising ay nakahiga na siya sa kama. Nakatayo sa tabi niya ang bata na may dalang sandata. Nakasecure ang kamay niya sa kama, nagpalit na ng benda ang lalaki. Sinimulan niyang tanungin si Rick kung anong uri ng sugat niya. Nag-aatubili na sinabi ni Rick na ito ay isang sugat ng baril. Hinawakan muli ng lalaki ang kanyang noo pagkatapos ay kinalas niya ang tali. Pagkatapos ay pumasok si Rick sa sala na nakakumot. Bubuksan na sana ng lalaki ang bintana para makalanghap ng hangin, sinabihan siya ng lalaki na huwag gawin iyon, baka maakit sila sa liwanag ng bahay. Ngayon ay nasa labas na ng kalsada, hindi maintindihan ni Rick ang sinasabi niya. Ngayon lang niya nakita ang lalaking ito na bumaril ng isang lalaki sa maghapon. Ang sabi ng lalaki ay mukhang kailangan mong magsuot ng salamin, zombie yan. Pagkatapos ay nagsimulang kumain ang tatlo, at sa pag-uusap lang nila nalaman na si Rick ay nakoma matapos magtamo ng tama ng baril. Wala siyang ideya kung ano ang nangyayari, at nakita niya ang mga katawan kung saan-saan. Napagtanto ng lalaki na hindi nakakagulat na kumilos si Rick na parang walang alam at pagkatapos ay ipinaliwanag sa kanya kung ano ang nangyayari sa labas. Isang buwan na ang nakalipas, ang virus ay sumiklab, lahat ng patay ay magiging zombie at aatake kapag nakakita sila ng mga tao. Kahit nasaan ka man, kailangan mong tumahimik, isa sa pinakamahalagang bagay ay ang hindi makagat. Nakita ng lalaki si Rick na nakabenda noong araw, kaya naman kinabahan sila. Pagkatapos makagat, lalagnatin sila at magiging isa sa mga zombie. Sa ikalawang kalahati ng gabi, nagsimulang magpahinga ang tatlo sa sala. Nagkakilala sila, ang pangalan ng lalaki ay Morgan. Ang mga kaibigan ay masyadong pamilyar sa kanya, at ito ang pinakaunang hitsura ni Morgan. Kasama pa rin niya ang anak niya, nabalitaan niyang pulis si Rick at agad na namangha. Sa oras na ito, may alarm ng sasakyan sa labas, ipinaliwanag ni Morgan na marahil ito ay isang zombie na aksidenteng nataman ang kotse, na nangyari noon. Pagkatapos ay pinatay nila ang mga ilaw at pumunta sa bintana para tingnan. Na-curious din si Rick na tumingin sa labas, sinabi ni Morgan na totoo ang mga zombie. Sa ngayon, may 12 ng mga zombie na gumigala sa labas. Tumingin ang maliit na bata sa labas at nakakita ng isang pamilyar na figura, at medyo natuwa siya. Ito ang kanyang ina, pagkatapos, ibinagsak niya ang sarili sa ilalim ng mga takip at tahimik na humikbi. Maaaliw lamang siya ni Morgan sa pamamagitan ng hindi pag-iyak ng malakas. Pinagmamasdan pa rin ni Rick ang mga zombie na ito, ang pangyayaring ito ay nagpabaligtad sa kanyang pananaw. Kinabukasan, inilabas ni Morgan at ng kanyang anak si Rick. Tinuruan niya si Rick kung paano haharapin ang mga zombie. Una, ang unang punto ay huwag tratuhin sila bilang mga tao. Ang pangalawang punto ay dapat na pag-atake sa ulo.
Ang pangatlong punto ay ang paggamit ng malamig na mga armas hanggat maaari upang maiwasan ang pag-akit ng higit pang mga zombie. Kakalabas lang nila, nilapitan sila ng mga zombie sa pinto. Gumamit si Rick ng baseball bat patungo sa kanyang ulo, isang serye ng 7 o 8 bagsak na lumutas sa zombie. Ito rin ang kauna-unahang pagpatay kay Rick simula noong katapusan ng mundo. Tapos umuwi na ulit si Rick, pagkatapos ng mahinahong pagsusuri, naisip niyang dapat na buhay pa ang kanyang asawa at anak. At least ayos lang sila nung umalis sila dito kasi walang laman yung mga drawer sa bahay, maging ang mga larawan at mga ganoong bagay ay nawala, na muling nagpasigla sa kanyang pakikipaglaban, at nangakong hahanapin niya ang mga ito. Sinabi ni Morgan pagkatapos na sila ay patungo sa Atlanta dahil ang radyo ay nagsabi na mayroong isang silungan doon, kaya marahil sila ay papunta doon. Habang nasa isip ang isang target, huminto si Rick sa pagdadaldal, kinuha ang isang set ng mga susi, at dinala si Morgan sa istasyon ng pulisya kung saan siya nagtatrabaho. Nagkaroon ng backup na electrical system para makapag-shower sila doon. Isa rin itong kasiyahan sa post-apocalyptic na mundo. Nagpalit din si Rick ng uniforme ng pulis, pumunta sila sa armory at kinuha ang lahat ng armas na magagamit nila. Makalipas ang kalahating oras, lumabas na sila ng police station. Sinubukan ni Rick na kunin si Morgan na sumama sa kanya sa Atlanta, ngunit tumanggi siya. Ayaw niyang umalis ng bayan, dahil siguro sa asawa niya, nais din niyang matutong mag-shoot ang kanyang anak bago niya maisipang pumunta sa ibang lugar. Huminto rin si Rick sa pagsisikap na akitin siya. Lahat ng tao may kanya-kanyang dahilan. Binigyan siya ni Rick ng walkie-talkie, manatiling nakikipag-ugnayan kung pupunta sila sa Atlanta sa hinaharap kaya, ang dalawang henerasyon ng mga pinuno ay pinaghiwalay dito. Mamaneho si Rick patungo sa Atlanta, umaasang mahahanap doon ang kanyang asawa at anak. Habang nasa daan, patuloy siyang tumatawag sa mga nakaligtas sa radyo, bagaman walang tugon, ang kanyang boses ay narinig ng isang pangkat ng mga nakaligtas. Ngunit dahil sa problema sa signal, hindi nakasagot ang team. Kung ano ang mangyayari, narito ang asawa, anak, at matalik na kaibigan ni Rick na si Shane. Si Shane ang nagprotekta sa kanila sa daan. Sa isip ni Lori, namatay si Rick sa ospital, kaya tinanggap din niya ang mga advances ni Shane. Hindi nila akalain na mahimalang mabubuhay si Rick. Naubusan ng gasolina ang sasakyan pagkaraan ng ilang sandali, kaya kinailangan ni Rick na maglakad upang makita kung may mahahanap siya. Dumating siya sa isang bahay sa labas ng bayan at sinubukang humingi ng tulong sa may-ari, ngunit nakalock ang pinto. Kumatok si Rick sa pinto at walang sumasagot. Pumunta siya sa bintana ng kwarto at nakita niyang patay na ang may-ari sa loob. Ang hitsura na ito ay dapat na magpakamatay gamit ang isang baril. Dahil sa eksenang ito, medyo nalungkot si Rick, hindi niya piniling pumasok sa loob, ayaw niyang maistorbo ang namatay. Pagkatapos ay nakita niya ang kotse ng may-ari, ngunit walang susi sa loob. Ngunit sa kabutihang palad, natagpuan ni Rick ang kabayo sa likod bahay. Isa rin itong magandang paraan ng transportasyon sa post-apocalyptic na mundo. Sumakay lang siya patungo sa Atlanta, hindi niya alam kung gaano katagal, ngunit sa wakas ay nakarating siya sa Atlanta. Wala rin itong laman, ang mga lansangan ay kakaibang tahimik. Nang marating niya ang sentro ng lungsod ay paminsan-minsang lumitaw ang ilang mga zombie. Mukhang may mga palatandaan ng garrison ng hukbo dito, at halatang kinuha ito ng mga zombie sa dulo. Nang hindi niya alam kung saan siya pupunta, may tunog ng helicopter sa langit. Nakita niya ang refleksyon ng eroplano sa salamin ng gusali, at nagmamadaling sumakay si Rick sa kanyang kabayo at binilisan ang direksyong iyon para makahabol. Sumakay siya sa kanyang kabayo at tumakbo habang pinagmamasdan ang galaw ng eroplano, hindi alam ang sitwasyon sa hinaharap. Ang mga zombie sa kanyang harapan ay nagpamanhid ng kanyang anit, isang buong kalye ng mga zombie, maging ang mga kabayo, ay nagsimulang matakot. Nagmamadali lang siyang tumalikod at bumalik sa pinanggalingan niya. Ang mga zombie sa likod niya ay parang tidal wave papunta sa kanya. Ngunit hindi nagtagal, nakita ni Rick ang maraming zombie na nagtipon sa kanyang harapan. Ilang segundo lang ay tumalon na sa harapan niya ang mga zombie sa paligid niya. Mataas ang ulo kabayo direkta sa pamamagitan ng zombie pounded sa lupa. Dahil karamihan sa mga zombie ay lumusat upang ngumutin ang laman ng kabayo, na nagbibigay sa kanya ng pagkakataong makahinga.
Nagmamadali niyang sinipa ang isang zombie at gumapang sa kabilang direksyon. Ngunit nang tumingala siya, nakaharang na ang daan sa unahan. Walang pagpipilian si Rick kundi gumapang patungo sa ilalim ng tangke. Ang kanyang puso ay nasa kanyang lalamunan, humihingal ng hangin. Pero hindi niya inaasahan na nakatingin din sa kanya ang mga zombie na nasa harapan ng tank. Ngayon ay walang paraan upang makatakas, nagmamadaling naglabas ng pistol si Rick para malutas ang pinakamalapit na zombie. Ang pistol ay mayroon lamang 6 na round ng bala, isang serye ng 5 zombie ang napatay, tumigil lang si Rick. Ang huling bala na ililigtas niya para sa kanyang sarili habang patuloy na dumarating ang mga zombie. Ngunit tumingala si Rick at nakitang nakabukas ang takip sa ilalim ng tangke. Sa kabutihang palad ay nakatakas si Rick sa isang sakuna. Kinuha lang niya ang pistol sa katabi niyang bangkay at nagising na ang bangkay. Dahil sa gulat ay agad na nagpaputok si Rick, nakaramdam siya ng pagkahilo, at pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay gumaling si Rick. Inilabas niya ang kanyang ulo mula sa tuktok ng tangke at nakita ang kanyang sandata na nakabalot sa kayag ng zombie. Iniisip niyang kunin ang kanyang mga baril at bala, ngunit ngayon ay imposibleng gawin yon. Hindi nagtagal ay may ilang zombie na umakyat sa tangke, at kinailangan ni Rick na bumalik sa loob muli. Pinalibutan siya ng mga zombie, habang nag-iisip kung paano lalabas, tumunog ang radyo sa loob ng tangke. Napagtanto ni Rick na baka may paraan ang mga tao sa labas para makalabas siya. Agad niyang kinuha ang walkie-talkie at nagsimulang magsalita pabalik, humiling sa lalaki na tulungan siya. Pero hindi talaga maganda ang sitwasyon ni Rick, pagkatapos ay sinabi ng lalaki na walang gaanong zombie sa kalye sa kanan ng tangke, kaya tumakbo roon bago sila mag-react. Doon siya makikipagkita kay Rick, nakinig si Rick at nakakita ng mga bala at granada sa patay na sundalo. Binuksan ni Rick ang takip ng tangke, pagkatapos ay tumalon siya palabas ng tangke at pinaputukan ang mga zombie sa kanyang harapan habang siya ay pupunta. Ngunit ang putok ng baril ay mabilis ding umaakit ng higit pang mga zombie na darating. Sa puntong ito, lumitaw ang lalaki at tumakbo sa isang eskinita kasama niya. Umakyat sa hagdan ang lalaki at si Rick, at ang maganda ay nagkaroon ng takot ang dalawa sa pag-akyat sa ikalawang palapag. Huminga sila ng mabigat, ang karanasang ito ay sapat na para sa isang beses. Nagsimulang magpakilala ang dalawang lalaki, ang pangalan ng lalaki ay Glenn. Dumaan sila sa hagdan patungo sa bubong ng isa pang bahay at pagkatapos ay bumalik sa unang palapag sa pamamagitan ng pasyo. Kinuha ni Glenn ang kanyang walkie-talkie at nakipag-ugnayan sa kanyang kasama para sa isang pickup. Pagdating nila sa first floor, 2 zombie ang nasa harapan nila. Sa sandaling iyon, 2 armadong lalaki ang sumugod mula sa loob ng pinto upang direktang lutisin ang zombie. Mabilis na tumakbo sina Rick at Glenn patungo sa bahay. Isang babae ang humawak ng baril sa ulo ni Rick, na inaakusahan ang mga aksyon ni Rick na papatayin ang lahat. Hindi maintindihan ni Rick ang nangyayari, hindi na sila nagpaliwanag at tinulak si Rick papunta sa harapan. Ilang tao ang dumating sa pinto, at natigilan si Rick. Lumalabas na ang kanyang mga aksyon sa loob ng lungsod ay nagbigay daan sa mga zombie na magmukmak, na nagresulta sa isang medyo problemang sitwasyon para sa squad. Maging ang mga zombie ay gagamit ng mga bato bilang mga kasangkapan, sandali lang ang pagbasag ng salamin dito. Paliwanag ni Rick, nagkaganito siya dahil nakita niya ang helicopter, pero hindi naniwala ang iba sa sinabi niya. Maya-maya lang ay umalingaw-ngaw ang mga putok ng baril mula sa bubong. Ang pagbaril ngayon ay maakit lamang ang atensyon ng mga zombie, tumakbo sila patungo sa bubong ng gusali. Pagdating nila sa taas ng building ay agad na nagmura ang lalaki at sinabihan si Dixon na huminto na, pero hindi naman kinikilig si Dixon at natawa sa kanilang kaduwagan. Pumunta si T-Dog kay Dixon at nangatwiran na ang gayong pag-uugali ay mapapatay ang lahat, ngunit si Dixon ay isang walang awa na karakter na ginawa ang gusto niyang gawin. Sinubukan siyang pigilan ni Rick ngunit natamba siya ng isang suntok. Pinagpatuloy ni Dixon ang pambubugbog kay T-Dog, bumunot pa ng pistol si Dixon at sinubukang barilin na isang baliw. Sa puntong ito, itinaas ni Dixon ang kanyang kamay upang iboto na siya ang dapat na maging pinuno ng pangkat. Maraming tao ang natakot sa mga sandata sa kanyang mga kamay, kaya kinailangan nilang itaas ang kanilang mga kamay at sumang-ayon. Nang makita ang ganoong resulta, labis siyang nasiyahan.
Sa pagkakataong iyon, pinatumba siya ni Rick gamit ang puwita ng kanyang baril at saka isinandal ang kanang kamay sa hose. Matigang hinikayat siya ni Rick na dapat siyang magkaisa upang mabuhay. Ngunit si Dixon ay may mukha ng paghamak, hindi na rin magalang si Rick, may baril na diretso sa ulo. Na parang naramdaman ang layunin ng pagpatay kay Rick, tumahimik si Dixon. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang makalabas ng lungsod. Pumunta si Glenn sa imburnal upang suriin ang sitwasyon, ngunit ang mga bakal na bar ay mahigpit na hinang na isinara ang labasan. Ngayon ay tumatakbo na ang oras dahil nabasag ng mga zombie ang unang salamin na pinto, at ang grupo ay kailangang bumalik sa bubong muli. Pagkatapos ng ilang obserbasyon, nagpasya silang humanap ng paraan para maimaneho ang van para maialis ang lahat doon. Kung paano makarating sa van ay naging problema. Pagkatapos ng ilang pag-iisip, naisip ni Rick na ang mga zombie ay naaakit sa mga amoy at tunog, at kung maglalagay sila ng laman at dugo ng zombie sa kanilang mga katawan, dapat nilang takpan ang amoy. Pagkatapos ay nagsuot sila ng kanilang mga guwantes at nagpalit ng kanilang mga damit. Binuksan nila ang pinto sa likod at kinaladkad papasok ang naunang bangkay. Ang susunod na hakbang ay ilabas ang tiyan ng zombie, kinuha ni Rick ang palakol sa fire hydrant at nilapitan ang katawan. Nagkatinginan ang ilang tao, iniisip na hindi ito kapani-paniwala. Kinuha ni Rick ang palakol at binasag ito, ilang tao ang nakaramdam ng pagkahilo at hindi nang ahas na tingnan ang larawang ito. Pagkatapos ay pininturahan nila ang kanilang mga katawan ng dugo ng zombie. Pakiramdam ni Glenn ay mas malala pa ito kaysa hinabol ng mga zombie. Handa nang pumunta si Rick sa kotse kasama si Glenn at inihagis sa kanila ang mga susi sa posas bago umalis. Pagkatapos ay dumating ang dalawa sa kalsada, isa itong eksperimento, at malaki ang posibilidad na mapatay sila nito. Ngunit hindi sila nahanap ng mga zombie, gumapang sila mula sa ilalim ng kotse hanggang sa kalye at dumiretso sa kinaroroonan ng van. Ang mga kasamahan nila noon ay humakbang din sa tuktok ng gusali upang pagmasdan ang kanilang mga galaw. Tinanong din ni Dixon ang T-Dog kung kinuha ni Rick ang mga susi ng posas sa kanya. Pagkatapos ay inilabas ni T-Dog ang mga susi, at nawala sa isip ni Dixon, ngunit sa oras na ito, maulap ang langit, at tila umuulan. Sa puntong ito, nakakatanggap ang survivor camp ng signal mula sa walkie-talkie ng T-Dog, ngunit hindi pa rin masyadong maganda ang signal. Papalapit na sina Glenn at Rick sa truck, ngunit dumating pa rin ang aksidente. Nang umulan ang kalangitan, naglakad sila patungo sa labas ng gusali, ginagaya ang yabag ng mga zombie. Habang papalapit sila sa mga zombie, nakahinga si Glenn na guma na ito. Naghahanda ang dalawa na lampasan ang sasakyan at tumungo sa kalye. Sobra na ang bilang ng mga zombie doon, hindi sila nang ahas na maging pabaya, maaari lamang silang sumulong ng kaunti. Ngunit sa oras na ito, nagsimulang kumulog ang langit sa kabilang panig ng lungsod. Sa labas ng kampo, sinabi ng batang babae na si Amy na gumabi na at dapat na silang bumalik. Originally si Glenn at ang iba ay lumabas din dito para maghanap ng mga gamit. Dapat kong banggitin na ang asawa ni Rick, si Lori, ay nanonood ng eksenang magkasundo sina Shane at Carl, at napakasaya niya. Ito ay isang eksena lamang ng pagkakasundo ng mag-ama. Napaka-sweet ng relasyon nila ni Shane at ang mga kailangang gawin ay nagawa na. Sa oras na ito, isang boses ang dumating sa radyo, nagmamadaling kumonekta si Dale. Sinabi ni T-Dog na nagkakaproblema sila, nakulong sa isang department store na may mga zombie saan man sa labas. Dahil alam nila ang kanilang sitwasyon, may mga taong gustong lumabas para iligtas sila, ngunit pinigilan sila ni Shane. Siya rin ay gumaganap ng isang tungkulin sa pamumuno dito at hindi pinapayagan ang natitirang bahagi ng grupo na ipagsapalaran ang kanilang buhay, ngunit agad siyang kinontra ni Amy, na ang kapatid ay nasa loob din. Masasabi lang ni Shane sa kanya na ito na ang katapusan ng panahon at ang magagawa lang nila ay iligtas ang sarili nilang buhay. Ang ganitong pilosopiya ay natural, hindi mauunawaan ng iba. At ang panig ni Rick ay hindi rin alam kung gaano katagal maglakad. At ang mga zombie ay matagal nang tinatrato sila bilang parehong uri. Hindi pa rin makapaniwala si Glenn na magagawa ang pamamaraang ito. Hindi pa nagtagal ang mga salita na lumabas sa kanilang mga labi ay isang zombie ang tumingin sa kanila. Pero ilang segundo lang, ngunit sa kasamaang palad, bumuhos pa rin ang ulan.
Kung magpapatuloy ito, malapit ng maanod ng ulan ang camouflage. Tahimik lamang na nanalangin ang tatlo sa itaas na sana ay tumigil na ang ulan. Makalipas ang ilang minuto, parang may naamoy ang mga zombie sa kanilang paligid at nagsimulang magkagulo. Lahat ay nakatingin kay Rick at Glenn. Isang zombie ang sumugod sa kanila, at hinampas siya ni Rick ng palakol. Kinailangan nilang tumakbo ng mabilis, ang mga zombie sa likod nila ay nagngangalit, kinailangan nilang maglakad upang maalis ang isang landas at hindi nagtagal ay nakarating sila sa bakuran kung saan nakaparada ang truck. Nag-aagawan sila sa bakod, ngunit hindi magtatagal ang gate. Si Rick ay nanatili sa likod upang bumaril para sa cover habang binuksan ni Glenn ang kahon ng susi at nakita ang mga susi ng truck. Hindi sila naglakas loob na huminto sandali at mabilis na pinaandar ang sasakyan. Sa oras na ito, ang bakod ay hindi makatiis sa mga zombie na nagmamadali sa maraming bilang. Wala silang choice kundi lumikas muna. Nang makita sila ng mga tao sa itaas na umalis, naisip nila na iniwan sila ni Rick at nanalangin na bumalik sila. Ang kotse ay nagmaneho sa direksyon ng lungsod. Maluha-luha na ngayon ang passenger side ni Glenn dahil binigyan lang siya ng task ni Rick, ay akitin ang grupo ng mga zombie sa likod niya. Pagkatapos ay maaari siyang bumaba sa roll-up door upang iligtas ang kanyang kasama. Ang paraan para makagambala sa mga zombie ay gumawa ng ingay. Binasag ni Rick ang salamin ng kotse at tumunog ang alarm ng Pinaandar ni Rick ang sasakyan at sumakay si Glenn sa sports car. Siya ang namamahala sa pag-akit ng mga zombie, pagkatapos ay ginamit niya ang walkie-talkie para makipag-ugnayan sa kanyang mga kasama at sinabihan silang magmadali sa roll-up door at maghintay. Ilang tao na rin ang hindi na nagpupuyat, mabilis na bumababa. Nagpanik si Dixon at sinigawan ang lahat na huwag siyang iwanan. Medyo hindi pa rin nagpapatawad si T-Dog at sa wakas ay kinailangan pang tumalikod upang maghanda na tanggalin siya. Ngunit nangyari pa rin ang aksidente, diretsyong sinigawan siya ni Dixon dahil sinasadya niya yon. Nag-sorry si T-Dog at saka mabilis na umalis sa lugar, naiwan si Dixon na naghi-hysterical at sumisigaw. Medyo may kasalanan pa si T-Dog at nilock niya ang pinto sa bubong para hindi makabangon ang mga zombie doon. Ang iba ay pumunta na sa roll-up door at handang buksan ito kaagad pagdating ng sasakyan. Samantala, pinaandar ni Glenn ang kanyang sports car sa mga lansangan, at matagumpay na naakit ang atensyon ng mga zombie. Sa takot na masyadong mabagal ang kanilang pagtakbo, sinasadya ni Glenn na huminto at naghihintay na magsama-sama sila bago magsimulang tumalikod. Ang serye ng mga operasyon na ito ay hindi maaaring makaligtaan ng kalahating punto, o ang wakas ay magiging malungkot. Tumakbo rin si T-Dog sa unang palapag, ang mga zombie ay nakapasok na rin sa pinto, nag-iwan sa kanila ng kaunting oras. Sa oras na ito, nagmamaneho si Rick upang dumiretso sa bodega sa pintuan. Tumakbo si T-Dog at sumigaw na magmadali, galing sa likod ang mga zombie. Kumatok din si Rick sa pinto sa labas, nang marinig ang signal, maraming tao ang mabilis na nagbukas ng pinto papasok sa sasakyan. At si Dixon, sa bubong ng gusali, ay hindi makawala mula sa mga posas, malakas na minumura ang T-Dog sa impyerno. Sa pagkakataong ito ang truck ay patungo din sa lungsod sa labas ng biyahe. Tiningnan ni Rick ang mga miyembro ng likod at hindi nakita si Dixon. Sinisi ni T-Dog ang kanyang sarili sa pagkawala ng susi, at maraming tao ang hindi nagsalita ng anuman sa katahimikan, at walang nagsalita para kay Dixon. Si Glenn, gayunpaman, ay ganap na pinabayaan ang kanyang sarili. Hindi pa siya nakakapagmaneho ng sports car. Si Dixon, nasa bubong ng gusali, ay lalong nagpanik dahil nakarating na ang mga zombie sa pinto. Kung hindi lang nilock ni T-Dog ang pinto, kakainin na siya ng mga zombie. Ngunit ang mapahamak na posas ay hindi maaaring baliin ng libre. Sa wakas, nakita niya ang lag-ari sa malayo, maaari lamang niyang gamitin ang sinturon upang ikabit ito, makatakas man siya o hindi ay maipapaubaya na lamang sa tadhana. Nakita ng campsite ang sports car, at patuloy na tumunog ang mga sirena. Sa huli, hinayla ni Shane ang isang wire para pigilan ito. Sinabi ni Glenn sa karamihan na ang lahat ay buhay at sila ay patungo na. Nang matapos siyang magsalita ay sumakay na ang van. Ang una nilang ginawa ay niyakap ang kanilang mga mahal sa buhay. Ito ay isang paglalakbay pabalik mula sa mga patay.
Iniisip na naman ni Carl ang kanyang ama habang pinapanood ang iba na nagsasama-sama. Tinanong ni Shane kung paano sila nakalabas, at sinabi ni Glenn na isang bagong lalaki ang tumulong sa amin. Lumabas si Rick sa sasakyan, at laking gulat ni Shane nang makita siya. Lalong hindi makapaniwala si Rick, napalingon din sina Lori at Carl, and si Rick ay nasa sabik na hindi siya makapagsalita ng ilang sandali. Pagpalain ng Diyos, umiyak si Carl at sumugod sa kanya. Kaya lang, nagyakapan ang pamilya, ang lahat ay nagbubulalas tungkol sa mahika ng kapalaran, si Shane lang ang nakaramdam ng konting hiya. Nang tumingin sa kanya si Rick ay halos hindi rin niya nagawang Sa gabi, ang lahat ay nakaupo sa paligid ng apoy, nagsalita si Rick tungkol sa nangyari sa panahong ito at nagpahayag ng pasasalamat kay Shane. Tapos binanggit din nila si Dixon ay may kapatid, si Daryl, na nangangaso. Si Rick ang sisihin sa sarili niya at ipapaliwanag niya kay Daryl ang sitwasyon bukas. Noong gabing iyon, sa wakas ay muling nagkita sina Rick at Lori, na nagparamdam sa kanya ng hindi kapani-paniwalang komportable, ngunit si Shane ay nakaupo sa bubong ng kotse at nahirapang makatulog. Kinabukasan, nagising si Rick, matagal na siyang hindi nakatulog ng maayos at lumabas para makitang abala ang lahat sa kani-kanilang negosyo. Ngunit sa sandaling iyon, ang mga hiyawan ni Carl ay nanggaling sa kakahuyan. Sumugod ang mga tao na may dalang mga sandata, at ang mabuti ay maayos ang bata. Lumapit sila at nakita nila na isa itong zombie na kumakain ng US. Hindi rin sila nagsasalita ng walang kapararikan at agad na sinimulan ang paghampas sa zombie hanggang sa putulin ni Dale ang kanyang ulo, para lamang patayin siya ng tuluyan. Kailangan nila ng paglilinaw tungkol sa kung bakit tatakbo ang zombie dito. Ito ay mahirap na ang lungsod ay walang pagkain. Sa oras na ito, may isa pang tunog mula sa kakahuyan. Agad naman silang nagbabantay, pero may lumabas na lalaki na may crossbow, si Daryl. Nagmumura siya sa labas ng gate na hawahan ng zombie ang USA na pinaghirapan niyang manghuli. Napaka-cranky ng karakter ng lalaking ito. Iminungkahi niyang buksan ang lugar kung saan kinagat ng zombie, at ang natitira ay dapat na nakakain, ngunit ang karamihang naroroon ay nagsabing nag-aatubili silang subukan ito sa takot na mahawa ng zombie virus. Dahil sa ngayon, ang alam lang nila ay mahahawa ang kagat ng zombie, na hindi alam kung may iba pang paraan ng paghahatid. Sa oras na ito, nagsimulang gumalaw muli ang ulo ng zombie, Daryl ay upang ipadala sa kanya sa langit, at pagkatapos ay taunted ang karamihan ng tao upang patayin zombies upang sirain ang kanilang mga ulo. Hindi alam ito, napatingin si Rick sa lalaking nasa harapan niya. Galit na galit si Daryl nang malaman niyang iniwan na nila ang kanyang kapatid kaya hindi siya nakatiis. Hahampasin na sana siya nang patumbahin siya ni Shane sa lupa. Hawig na hawig ang ugali ni Daryl sa kapatid niya, siya ay napakarahas at malapit ng kumilos gamit ang isang kutsilyo. Si Rick ay isang pulis, pagkatapos ng lahat, siya ay napakahusay dito, nakipagtulungan si Shane sa kanya para mapasuko si Daryl. Yumuko si Rick at sinubukan siyang kausapin, nang makitang hindi na lumaban si Daryl, binitawan siya ni Shane. Ipinaliwanag ni Rick kay Daryl na ang pagcuff kay Dixon ay hindi isang kapritsyo, hindi siya nakikisama sa iba. Sa puntong ito, namagitan si T-Dog, na sinasabing hindi kasalanan ni Rick ngunit nawalan siya ng susi. Sinabi rin niya kay Daryl na nilak niya ang pinto ng rooftop paglabas niya para hindi siya mahuli ng mga zombie. Nakahinga ng maluwag si Daryl, at naisip niyang patay na ang kanyang kapatid. Pagkatapos ay tinanong niya kung nasaan si Dixon, at ililigtas niya siya. Sinabi ni Rick na dadalhin siya doon. Nalungkot si Lori nang marinig niyang sinabi niya yon, kahit si Shane akala niya tanga. Bakit ipaglalaban ang buhay ng iba? Sinabi ni Rick na ito ay dahil din sa kanya, at hindi nila maaaring iwanan si Dixon ng mag-isa, mamamatay pa siya sa gutom. Pagkatapos ay ibinaling ni Rick ang kanyang atensyon kay Glenn, ang kahulugan nito ay maliwanag. Nagustuhan niya ang Asian boy na ito, si Glenn ay handang manguna sa kabila ng kanyang maliwanag na pagtutol. Sa wakas, lumapit din si T-Dog at sinabing handa siyang pumunta. Ipinakita rin ni Rick ang ugali ng isang pinuno sa oras na ito. Ang masungit na personalidad ni Daryl ay isang bagay na tanging si Rick lang ang makakasakop. Ang pinuno ng koponan ngayon ay si Shane, na ngayon ay labis na tutol sa ginagawa ni Rick. Kung ang mga zombie sa oras na ito ay umatake, ano ang gagawin? Sinabi ni Rick na upang maprotektahan ang kampo,
Kailangan ng maraming armas. Sinubukan niyang dalhin ang lahat ng baril mula sa istasyon ng pulisya ngunit nawala ang mga ito sa kalsada. Pagkatapos nilang makuha ang mga armas ay mas mapoprotektahan ang kampo. Nang marinig ito, hindi na kumibo si Shane, ngunit muling nagreklamo si Lori. Kagagaling lang ni Rick sa panganib, at ngayon ay kailangan niyang bumalik para iligtas ang isang taong kinaiinisan ng lahat, at sinabi niyang ayaw niyang ipagsapalaran ni Rick ang kanyang buhay. Ipinaliwanag ni Rick na nakilala niya ang isang lalaki at isang bata, at kung hindi nila siya kinuha patay na siya. Kung wala ang tulong nila, hindi makakasama ni Rick ang kanyang asawa at anak. Ang bag ng armas ay naglalaman din ng isang walkie-talkie upang makipag-usap sa kanya, at dapat sabihin sa kanila ni Rick na huwag pumunta sa Atlanta. Napakaraming dahilan ni Rick para bumalik, lahat ay dahil sa responsibilidad. Pagkatapos ay nagpaalam siya kay Carl Jr., sa mata ng kanyang anak, matapang ang kanyang ama, at marahil ito ay isang halimbawa ng isang ama. Hindi sila nagpatinag at maya-maya ay papunta na sila. Pagdating nila sa Atlanta, ipinarada nila ang kotse sa tabi ng riles, kung saan madali silang umatras. Ang natitirang daan ay naglalakad, hindi nagtagal ay nakarating sila sa department store, kung saan iisa lang ang zombie. Para hindi siya maingay, pinatay siya ni Daryl ng diretso gamit ang isang pana. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na rin sila sa taas ng building. Sinira ni T-Dog ang lock ng pinto, at si Daryl ang unang sumugod para tingnan ang kalagayan ng kapatid. Pero pagdating niya dito, galit na galit siya, isang lagare lang at putol na kamay ang nasa lupa. Tumalikod si Daryl at itinutok ang crossbow kay T-Dog. Hindi siya pinayagan ni Rick na gawin iyon at kinuha ang pistol at itinutok kay Daryl. Napatahimik naman si Daryl, hindi naman talaga siya galit sa T-Dog, naglalabas lang siya ng emosyon, at mas kilala niya ang karakter ni Dixon kaysa sa iba. Pagkatapos ay humingi siya sa T-Dog ng isang kwadradong tuwalya para maalis ang naputol na kamay. Kalmado niyang sinuri ang dugo sa lupa bilang masyadong maliit, gusto ni Dixon na itigil ang pagdurugo. Kinailangan nilang sundan ang bakas ng dugo at kalaunan ay pumasok sila sa loob ng isa pang pinto. Tawag ni Daryl habang naglalakad sila pero walang sumasagot. Kaunti lang ang mga bangkay ng zombie sa daan, alam niyang malakas ang kapatid niya at walang problema sa paglutas ng mga zombie sa isang kamay. Pagkatapos ay nakakita rin si Rick ng isang branding na bakal sa mesa, na may nakadikit na tissue sa balat, na siyang paraan ni Dixon para matigil ang pagdurugo. Sa wakas, natagpuan nila na ang bakas ng dugo ay napunta sa bintana, dapat umalis si Dixon sa hagdan na ito. Kung lalabas siya, mahirap mabuhay sa kanyang mga pinsala. Nag-aatubili silang makipagsapalaran sa libu-libong zombie, ngunit pinilit ni Daryl na lumabas ng mag-isa para hanapin sila. Pinigilan siya ni Rick, at nagsimula na naman silang magtalo. Naiintindihan ni Rick ang nararamdaman ni Daryl ngunit hindi makalayo si Dixon sa mga pinsalang ito. Pinayuhan ni Rick si Daryl na panatilihin ang kanyang ulo sa post-apocalyptic na mundo. Dapat siyang pumunta sa kapitbahayan upang hanapin ito at lumikas kung hindi niya ito mahanap. Marahil ay ipinanganak si Daryl bilang kanang kamay ni Rick, at si Rick lang ang makakapagpatahimik sa kanya. Hanggang sa hapon, hindi nila nahanap si Dixon ngunit nanganganib na maibalik ang bag ng mga baril. Nalaman nilang wala na ang kanilang sasakyan nang makarating sila sa riles ng tren. Hulaan ni Rick na marahil ay pinalayas ito ni Dixon. Sumama ang pakiramdam ni Daryl, at alam niya ang ugali ng kapatid, baka bumalik siya sa kampo para maghiganti. Habang nasa labas sila, may nangyari din sa kampo. Kinuha ni Shane si Carl para maglaro sa tubig gaya ng dati, gaya ng ginawa niya sa kanyang anak, ngunit malamig na tinawag ni Lori ang kanyang anak pabalik. Sa oras na nawala ang kanyang anak, sinabi ni Lori kay Shane nang walang katiyakan na tapos na ang kanilang relasyon. Walang masabi si Shane, napaka-unfair nito sa kanya. Mula sa katapusan ng mundo, pinrotektahan niya sina Lori at Carl ngunit wala siyang magagawa sa babaeng ito. At sa kabilang side ng waterhole, tinulungan ng 4 na babae ang mga lalaki na maglaban ng damit. Nagkwentuhan sila at nagtawanan, na inaalala ang magandang buhay bago ang katapusan ng mundo. Nang marinig ang kanilang tawanan, lumapit ang lalaki sa kanilang likuran. Siya ay asawa ni Carol at isang tipikal na lalaking karahasan sa tahanan. Pinagalitan niya si Carol,
Si Andrea, na may mataas na pinag-aralan at likas na hindi komportable sa sitwasyong ito, ay lumapit sa lalaki at sinubukang mga tuwiran sa kanya. Ngunit hindi ito tinanggap ng lalaki, sa halip, gumamit siya ng maraming kabastusan at sinabi sa kanya na isipin ang sarili niyang gawain, ito ay negosyo ng kanyang pamilya. Pagkatapos ay inutusan niya si Carol na sumama sa kanya. Dahil alam ni Andrea na muling bugbugin si Carol kapag bumalik ito sa kanya, pinayuhan ni Andrea si Carol na hindi na kailangang matakot sa kanya. Nagalit ito sa lalaki, na sinampal si Carol sa harap ng maraming tao at pagkatapos ay sinubukan siyang ilayo sa pamamagitan ng puwersa. Habang nagtatalo sila, lumapit si Shane, inihagis ang lalaki sa lupa, at sinuntok ito ng malakas. Inilabas niya ang pagkadismaya kay Lori sa lalaki. Pagkatapos ay binalaan niya ito na huwag nang i-bully si Carol. Si Carol ay nasa gilid, hindi natututo ng kanyang leksyon, at hindi na kayanin na hayaan ang kanyang asawa na mabugbog ng ganito. Umalis si Shane sa lugar matapos ilabas ang galit, at patuloy na humingi ng tawad si Carol sa harap ng asawa. Sa gabi, ang lalaki sa tolda ay itinuturing na nakabawi ng ilan, ngunit ayaw niyang lumabas para kumain at gusto pa niyang manatili sa kanya ang kanyang anak na babae. Inalis ni Carol ang kanyang anak sa ibang dahilan. Kung hindi dahil sa kanyang anak, paano siya kusang loob na sumailalim sa karahasan sa tahanan? Pagkatapos ang mga tao ay kumain ng hapunan sa kampo, na mukhang medyo komportable. Si Rick at ang iba ay walang sasakyan at naisip na gag-antay si Dixon sa kampo, kaya kailangan nilang magmadaling bumalik sa abot ng kanilang makakaya. Hindi nagpakita si Dixon, ngunit nagkaroon ng krisis ang kampo. Natutulog pa ang lalaki sa kanyang tent nang bigla niyang narinig ang tila kung anong galaw sa labas at inakala niyang ginugulo na naman siya ng kanyang asawa. Tuturuan na sana niya ito ng leksyon nang mapagtanto niyang isa itong zombie. Natulala na siya at nakagat agad, lumapit sa sasakyan ng kapatid ni Andrea na si Amy para maghanap, kakababa lang ng sasakyan, at nakasalubong din ng zombie, diretsyong nakagat sa braso. Nang marinig ang kanyang sigaw, agad na napatingin ang mga tao sa gilid na iyon. Sabay-sabay na nagpanik ang mga tao. Si Shane ang unang humakbang at bumaril sa zombie. Sa hindi kalayuan, narinig ni Rick at ng 4 na tao ang putok ng baril, mas masigla patungo sa kampo para sumugod. Dahil sa pag-alis ni Rick, wala nang lakas sa pakikipaglaban ang kampo. Ang mga zombie ay nakagat ng maraming tao, nakagat din si Amy. Muntik ng matamba si Andrea. Pinapanood ang kanyang kapatid na kinakagat ng mga zombie, at tinitingnan ang kanyang masakit na hitsura. Hindi alam ni Andrea kung ano ang gagawin upang mailigtas siya. Pinoprotektahan ni Shane ang mga babae at bata. Bumagsak na ang buong kampo ngayon, at karamihan sa mga lalaki ay walang karanasan sa pakikipaglaban sa mga zombie. Ang mga lalaking kayang lumaban ay ang kanilang sariling pamilya lamang ang kanilang pinangangalagaan. Umatras sila habang naglalakad, napakaraming zombie. Buti na lang at dumating na si Rick at ang iba pa sa oras na ito. Makalipas ang ilang minuto, natapos na nilang linisin ang kampo ng mga zombie. Nakahinga naman ng maluwag si Rick nang makitang okay na ang kanyang anak. Sa pagkakataong ito, ang pagkawala ay napakalungkot na halos 10 tao lamang ang nakaligtas. Sa panunood ng pagkamatay ng mga dating kasama, maraming tao ang hindi masyadong maganda sa kanilang mga puso. Nawalan din ng buhay ang kapatid ni Andrea sa kanyang mga bisig. Sa kinaumagahan sinuri muli ni Daryl ang mga zombie at sinunog silang lahat. Si Andrea, gayunpaman, itinago ang katawan ng kapatid at nakatitig lang sa kanya. Dumating ang iba para hikayatin siyang ibaba ito. Kailangan nang itapon ang katawan ni Amy, ngunit hindi tumugon si Andrea. Gusto sana ni Rick na maliwanagan siya mismo, pero laking gulat niya nang kinuha ni Andrea ang baril at itinutok sa ulo niya. May kung anong bagay din sa kanyang puso ang dapat sisihin kay Rick. Kung hindi sila lumabas, hindi ba ito mangyayari? Kailangan ding umalis ni Rick. Tuloy-tuloy pa rin ang paglilinis, at susunugin na nilang dalawa ni Daryl ang katawan ng mga kasamahan nila, ngunit pinigilan sila ni Glenn. Naniniwala siya na ang mga paso ay ang mga zombie, at ang kanilang mga kasamahan sa koponan ay dapat na ilibing. Para sa mga teammates na magkasama noon, lahat tayo ay may nararamdaman, at wala na tayong sasabihin pa. Sa kabilang banda, sumigaw si Jackie. Natagpuan niya si Jim na dumudugo, baka kinagat siya ng zombie. Hinawakan siya ng T-Dog, at itinaas ni Daryl ang kanyang sando para makitang ito nga ang sugat na iniwan ng zombie.
Nagkaroon ng ilang sandali ng katahimikan, ito ang huling bagay na gusto nilang makita. Iminungkahi ni Daryl na hayaan na lang siyang tapusin siya ng asarol. Pumayag din si Dale sa mungkahi ni Daryl, tumutol si Rick, na sinasabi na si Jim ay hindi isang zombie o isang baliw na aso na nangangagat ng mga tao, pasyente lang siya ngayon. Narinig ni Rick na ang CDC ay gumagawa ng isang antidote, kaya maaaring makatulong ang pagpunta doon. Hindi sumang-ayon si Shane, sinabi na malamang na bumagsak din ang CDC at ang lugar na pupuntahan ay ang Fort Benning, 100 milya ang layo. Isa itong base militar, binabantayan ng husto, at magiging ligtas ang lahat. Walang pakialam si Daryl na nagtatalo ang dalawang lalaki, kumuha siya ng asarol at pumunta para patayin si Jim. Pinakalma siya muli ni Rick gamit ang kanyang baril at sinabi sa kanya na hindi siya makakapatay ng sinumang buhay. Si Shane ay kakampi rin ni Rick sa isang ito, sa wakas, binuksan ni Andrea ang scarf sa kanyang kamay. Iyon ang kwintas na kinuha niya sa department store. Ngayon ay kaarawan ng kanyang kapatid na babae, ang kwintas ay hindi pa naipapadala, at pagkatapos ay ang yin at yang ay pinaghiwalay. Hindi nagtagal, nagsimulang mag-mutate si Amy, kinailangan ni Andrea na ilabas ang kanyang sandata at paalisan siya sa huling pagkakataon. Hindi niya inilagay kay Rick ang pagkamatay ng kanyang kapatid ngunit kinasusuklaman niya ang kanyang sarili dahil wala siya sa tabi ng kanyang kapatid noong panahong yon. Personal ding itinapon ni Carol ang bangkay ng asawa, umiiyak siya habang may hawak na asarol na para bang lahat ng Penonilicay ay nagdusa sa paglipas ng mga taon upang palabasan. Ngayon ay maaari na siyang mamuhay ng maayos para sa kanyang sarili at sa kanyang anak na babae. Laking lungkot ni Rick na nangyari ito. Ngunit naisip niyang wala siyang kasalanan, kung hindi niya naibalik ang mga baril, siguro hindi naligtas ang lahat. Matapos harapin ang kampo, nagpatawag ng pulong si Shane sa lahat. Ipinahayag niya ang kanyang pag-aproba sa panukala ni Rick na pumunta sa CDC. Kinaumagahan, maagang dumating si Rick sa tuktok ng bundok at sinubukang kontaken si Morgan gamit ang kanyang walkie-talkie. Bagamat hindi siya nakatanggap ng tugon, nag-iwan siya ng mensahe para makipagkita si Morgan sa kanya sa CDC. Ang lahat ay handa nang simulan ang paglipat, ngunit pinili ng pamilyang ito na iwan sila. Hindi tumutol si Rick, sa halip ay naglabas ng pistol at ilang bala at ibinigay sa kanila. Nagpaalam na rin ang karamihan sa kanila, sa post-apocalyptic world ay maibibigay lang sa isa't isa ang kanilang best wishes. Ang bawat tao'y hindi na rin nagtatampo, nag-iwan ng mensahe si Rick kay Morgan dito, at pagkatapos ay nagsimulang umalis ang mga tao. Si Jim, na kinagat ng zombie, ay nanatili din sa RV. Makalipas ang isang oras, nagkaproblema ang mga RV host, at masyadong mataas ang temperatura, kaya kinailangan ng lahat na huminto at magpahinga. Lumabas si Jackie sa kotse at sinabi sa grupo na si Jim ay namamatay. Lumapit si Rick sa kotse para tingnan siya, sinabi ni Jim na ang mga bukol sa kotse ay nagdudulot sa kanya ng sakit, at gusto niyang iwanan siya ng lahat doon. Ayaw siyang talikuran ni Rick, ngunit pinili niyang igalang ang kanyang kagustuhan. Inilagay nila siya sa ilalim ng puno at mas gusto niya ang kapaligiran. Ang lahat ay nagpaalam sa kanya, pagkatapos ng lahat, ay ipinanganak upang mamatay mga kasama. Gusto ni Rick na mag-iwan sa kanya ng baril, ngunit tumanggi siya. Pagkatapos ang grupo ay nagpatuloy sa paglipat patungo sa CDC at sa wakas ay nakarating sa kanilang destinasyon sa gabi. Pagbaba nila ng sasakyan, napagtanto nilang bumagsak na ang lugar na inaakala nilang ilalagay ang hukbo. Ang lugar ay mabaho sa mataas na langit at may mga bangkay sa lahat ng dako. Pagdating nila sa entrance, nakita nilang nakalock ang mga pinto. Sa oras na ito, lumilitaw ang mga zombie sa likod nila. Nagsimulang sumiklab ang init ng ulo ni Daryl, sinisisi si Rick sa pagbagsak ng lahat. Nagsimula na ring humagulgol ang mga bata sa karamihan. Nagsimula na ring magtalo ang mga matatanda. Ang orihinal na pakikinig sa payo ni Shane na pumunta sa base militar ng Fort Benning ay magiging mabuti. Ngayong walang mga panustos, mahirap makadaan ngayong gabi. Habang lumilikas sila, napansin ni Rick na gumagalaw ang overhead camera at may tao sa loob. Sa katunayan, pinapanood sila ng doktor sa loob, ngunit hindi sila papasukin. Sinusubukan pa rin ni Shane na kausapin siya, sinasabi sa kanya na isa itong ganap na automated na camera.
Kumatok si Rick sa pinto at sumigaw, nagdarasal na buksan ng mga tao sa loob ang pinto. At sa oras na ito, nagsimulang gumalaw ang mga zombie sa kanilang paligid. Ang doktor ay naghihirap din sa loob. Nahihirapang gawin ang proseso ng pag-iisip. Nang desperado na ang mga tao at handa nang umalis, bumukas ang pinto ng CDC. Ang mga tao ay tumigil sa pagtatangal at mabilis na pumasok sa gusali. Ang bulwagan ng CDC na ito ay medyo walang laman, walang tao. Sa pagkakataong iyon, lumitaw sa tapat nila ang isang lalaking may dalang sandata. Tinanong ng lalaki kung mayroon sa kanila ang nahawahan. Nakasagot lang ng totoo si Rick na hindi nakarating dito ang nahawa. Walang sinabi ang lalaki, pinagmasdan lang niyang mabuti ang mga miyembro ng grupo. Mayroon silang mga babae, mga bata, hindi mukhang masamang tao. Ibinaba din ang baril sa kanilang mga kamay, hayaan silang magmadali upang dalhin ang mga bagahe. Kapag nakasara na ang pinto, hindi na ito mabubuksan. Ngayon ang karamihan ng tao ay bumalik mula sa mga patay. Hindi nagbigay ng pansin sa tao ang sinabi ng pinto ay hindi maaring magbukas ng mga bagay, mabilis na kinuha ang mga bagahe at pagkatapos ay isinara ang pinto. Pagkatapos ay dinala sila ni Dr. Jenner sa ilalim ng lupa. Tumingin si Rick sa bakanting bulwagan at tinanong kung bakit walang ibang tao. Sagot ni Jenner na ako na lang ang naiwan doon, hindi makapaniwala ang karamihan. Naisip nila na ang gobyerno ay maaaring bumuo ng bakuna at maprotektahan ang mga ito. Ngayon sila ay nabigo, matapos tanggapin ng lahat ang katotohanan ito, nagkaroon ng pinakamagandang hapunan ang grupo mula noong katapusan ng mundo. Sinabi ni Jenner na pagkatapos ng sakuna, lahat ng tao dito ay umalis. Lumalala ang sitwasyon, nasira ang mga depensa ng militar, at maraming tao ang hindi makaharap sa labas ng mundo. Wala silang choice at nauwi sa pagpapakamatay, iniwan si Jenner para patuloy na magtrabaho dito. Sinusubukan niyang makahanap ng solusyon sa virus. Pagkatapos kumain ay hinatid na sila ni Jenner sa kani-kanilang tirahan. Ito ay isang bihirang lugar upang magkaroon ng mainit na shower. Natagpuan ni Rick si Jenner na nag-iisa, nagpasalamat sa kanya, at nakipag-usap tungkol sa labas ng mundo. At ang asawa niyang si Lori ay nag-iisa sa sala, nagliligpit ng mga libro. Lumapit dito si Shane, nakatingin sa kanyang nakamamanghang likod, umiinom ng kaunting alak. Naging matapang si Shane. Gusto niyang makausap si Lori, hindi niya maintindihan kung gaano kalamag si Lori ngayon. Ngunit sinisi ni Lori si Shane sa pagsisinungaling sa kanya tungkol sa pagkamatay ni Rick. Naagrabyado si Shane kaya nagpapaliwanag siya kay Lori. Nang pumunta siya sa ospital para iligtas si Rick, nagkatay pa ang militar ng mga pasyente, itinago niya si Rick, pero noong mga oras na iyon, walang heartbeat si Rick. Pero kahit papaano, nabuhay ulit siya. Kung si Rick ay nabubuhay pa sa ospital, hindi na sana umalis si Lori at malamang na namatay sa bahay. Sinabi ni Shane na iniligtas niya sina Lori at Carl at pinoprotektahan niya sila. Sabi ni Shane at nagsimulang mag-move on kay Lori. Wala siyang ibang gusto kundi ang makasama siya. Iyon ay nang hinawakan siya ni Lori sa leeg, na medyo nagpatahimik kay Shane, at kinailangan niyang lumabas ng silid sa galit. Kinaumagahan, habang kumakain ang lahat, napansin din ni Rick ang sugat sa leeg ng kanyang bat-ihing kaibigan. Ipinaliwanag na lang ni Shane na aksidenteng nakuha niya ito habang natutulog. Pagkatapos ng almusal, marami pa ring tanong ang mga tao, kinailangan silang dalhin ni Jenner sa lugar ng trabaho para ipaliwanag ang lahat ng gusto nilang malaman. Sinabi ni Jenner na pagkatapos ng kamatayan, ang mga tao ay magiging mga zombie. Ang oras na ito ay kasing bilis ng 3 minuto, at ang pinakamahabang oras ay hanggang 8 oras. Ang tanging paraan para patayin sila ay sirain ang utak. Naunawaan ng karamihan ang prinsipyo ngunit mas nababahala kung may solusyon. Walang magawang sinabi ni Jenner na hanggang ngayon, wala pang solusyon. Sa puntong ito, ang matalinong si Dale ay tumingin sa countdown sa dingding at tinanong kung ano ang mangyayari pagkatapos ng oras. Sinabi ni Jenner na mauubusan ng gasolina ang generator, sabi at umalis sa lugar. Maaari lamang tanungin ni Rick ang AI kung ano ang mangyayari kapag naubos ang kuryente. Ang sagot na makukuha nila ay mauubos ang kuryente, at magkakaroon ng ganap na pagdidisimpekta. Bagamat hindi nila naiintindihan ang ibig sabihin nito,
Diretsyong dinala ni Rick ang mga tao sa kung saan nakaimbak ang gasolina, at sa katunayan ay halos wala na ang gasolina. Sa oras na ito, patay na ang mga ilaw sa buong bulwagan. Ipinaliwanag ni Jenner na isasara ng system ang hindi kinakailangang kuryente kung kalahating oras na lang ang natitira. Sinabi rin niya ang totoo sa lahat, kung ang kapangyarihan ay naubos at maaari lamang dito mamatay. Napagtanto ni Rick na may mali at sinabihan ang kanyang asawa na mag-impake at maghanda sa pag-alis. Nagmadali ang mga tao para magsimulang gumalaw, iyon ay kapag tumunog ang alarma sa bulwagan, na nagpapahiwatig na ang proseso ng pagdidisinpekta ay may 30th minuto upang pumunta. Pinahit ni Jenner ang switch, at ang pinto ay selyado. Malinaw na itatago niya ang lahat dito, nagngangalit si Daryl at sinubukang gumamit ng karahasan para buksan si Jenner ng pinto ngunit pinigilan siya ng T-Dog. Lumapit si Rick at mahinahong hiniling na buksan niya ang pinto. Ngunit sinabi ni Jenner na ang pinto sa itaas ay naharang, at ang isa dito ay sarado din, at wala siyang magagawa tungkol dito, lahat ito ay kontrolado ng computer. Tinanong muli ni Rick kung ano ang mangyayari dito pagkatapos ng 28 minuto. Sinabi ni Jenner na ang nakaimbak dito ay medyo mapanganib, lahat ng uri ng mga virus ay may lahat. Kung ang kapangyarihan ay naubos dito, isang self-destruct sequence ang sisimulan. Tumahimik ang karamihan, na nangangahulugang lahat ng naroon ay mamamatay. Pagkatapos ay sinabi ni Jenner na ang lugar na ito ay maglalabas ng isang bombang pangalawa lamang sa mga bombang nuclear, pag-aapoy sa hangin at pagsira sa pagkakaroon ng lahat ng mga organismo na walang anumang sakit, na isa ring magandang pagpipilian. Ang mga babae at bata ay umiiyak na sa takot, ilang lalaki lamang ang tumangging umamin ng pagkatalo at nilaslas ang bakal na pinto ng mga palakol, ngunit lahat ng ito ay walang kabuluhan. Ang pinto ay maaaring makatiis ng isang rocket blast. Nabaliw na si Shane at pinilit siyang buksan ang pinto gamit ang kanyang baril. Pinipigilan siya ni Rick, ang karahasan ay hindi malulutas ang anuman ngayon. Nakiusap din si Lori kay Jenner na buksan ang pinto, walang gustong mamatay. Kinumbinsi ni Rick at ng iba pa si Jenner na pwede niyang buksan ang pinto dito, pero hindi rin niya mabuksan ang pinto sa labas. Pagkatapos ay ipinasok niya ang password, at sa wakas ay bumukas ang pinto. Sa 4 na minuto at 30 segundo na lang ang natitira sa orasan, ang lahat ay desperadong tumakbo patungo sa labas. Nakapagtataka, pinili ni Jackie na manatili, ayaw niyang maging zombie, masaya siyang mamatay ng walang sakit, ito ay kanyang pinili. Hindi na rin napilit ang mga tao, maging si Andrea ay pinili din na manatili. Namatay si Amy, at wala siyang tiwala sa buhay, nanatili si Dale at sinubukan siyang hikayatin. Ilang tao na lumabas sa labas ay piniling basagin ang salamin, ngunit kahit anong pilit nila ay walang tugon at kahit ang putok ay nag-iwan lamang ng kaunting bakas. Sa oras na ito, si Carol ay nagmamadali, inilabas niya ang granada na nakuha ni Rick sa tangke. Hindi ko akalain na ito ay magiging kapaki-pakinabang dito. Isang malaking pagsabog ang tuluyang nabasag ang salamin. Ngayon bawat minuto ay mahalaga, hindi nagtagal ay nakarating na sila sa sasakyan. Kakaalis pa lang ng mga tao, pero hindi nila akalain na kukumbinsihin ni Dale si Andrea na lumabas. Mabilis din silang tumakbo papunta sa sasakyan, may 10 segundo na lang ang natitira. Huli na para paandarin ang sasakyan, nagmamadaling sumigaw si Lori na bumaba na sila, hinayaan din ni Rick na mabilis na makahanap ng takip ang mga tao sa loob ng sasakyan. Pagkalipas ng ilang segundo, isang malaking pagsabog ang narinig, at ang CDC ay tila naging bulkan. Ang magandang bagay ay ang lugar na apektado ay isang mapapamahalaang sukat. Matapos tumigil ang pagsabog, hindi gaanong naapektuhan ang mga tao, at lahat sila ay nakaligtas.